It's a well of pure water when I'm thirsty and dry, and bread when I'm hungry and worn. When the battle is raging, it's my faithful sword, a shelter from life's troubled storms. It's a light to my pathway and a lamp to my feet. When the world gets so dark you can't see, I've not made a change in one word that it said, but it sure made a change in me. This blessed old book that I hold in my hand is true from beginning to end. It's a solid foundation where I firmly stand. Sin kept me from it, now it keeps me from sin. When I think what it costs just to hold it in my hand, it reminds me that I owe a great debt to all of the martyrs who've gone to the stake, hollow with their dying breath. Now its critics are many and its believers are few, but one thing I've found to be true: if you find when you read it that there's something wrong, there's something wrong with you. This blessed old book that I hold in my hand, it's true from beginning to end. It's a solid foundation where I firmly stand. Sin kept me from it, now keeps me from sin. Yes, sin kept me from it, now keeps me from sin. There's a name above all others, wonderful to hear, bringing hope and cheer. It's the lovely name of Jesus, evermore the same. What a lovely name! What a lovely name, the name of Jesus, Reaching higher, reaching higher far than the brightest stars, sweeter than the songs they sing in heaven. Let the world proclaim, Let the world proclaim, what a lovely name. what a lovely name. He'll return in clouds of glory, saints of every race shall behold his face. With him enter heaven's city, evermore proclaim, what a lovely name. Oh, What a lovely name, the name of Jesus, reaching higher, reaching higher far than the brightest stars, sweeter than the songs they sing in heaven. Let the world proclaim, Let the world proclaim, what a lovely name. Lovely name. As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and
find family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Well, I know I'm not wealthy, and these clothes are not new. I don't have much money, but Lord, I have you. And to me, that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Salamat sa Panginoon. Sing na tayo po ay ginising ng ating Panginoon. Every gising is a blessing. Salamat sa Diyos sa panibagong buhay, kalakasan na pinagkatiwala niya sa ating lahat. At sa pagkakataon muli na tayo po makapaglingkod sa Kanya. At hiram lang natin ang ating buhay. At ito po ay matatapos din. Ngunit habang may buhay tayo mga kapatid, tayo po ay maglingkod sa ating Panginoon. Amen. At muli tayo po ay magpapatuloy sa atin pong verse by verse Bible study. So ako po muli ang inyong lingkod, Brother Ramil Guardian. At dito po tayo mga kapatid sa verse 17. Salamat sa Panginoon. Okay, habang tayo nagkakape at makapakinig tayo, magbulay-bulay po tayo ng salita ng Diyos, ang salita ng katotohanan na magpapatibay po sa ating pananampalataya. Amen? Okay, so tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa oras pong ito, sa panibagong araw na kami po ay maglingkod sa inyo, magpatuloy sa pag-aaral ng inyong salita upang magamit po namin, O Lord, sa paglingkod sa inyo, makapag-minister po sa mga tao sa pamagitan ng gospel at sa mga word of truth na amin pong natututunan sa rightly dividing, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa Holy Spirit na siya po ang laging gumagabay sa amin sapagkat hindi namin kaya sa aming sarili. Salamat, Lord, sa tulong ng banal na Espiritu sa aming buhay sa araw-araw na experience namin ang leadership ng Holy Spirit. At ang salita po ninyo ay magbigay po ng pre-course sa aming mga puso, Panginoon. At patuloy na mabigyan namin kayo ng glory at ang honor sa inyo lamang, Panginoon. At ito po muli ang hinihiling namin, na ang Holy Spirit siya po ang gumabay sa amin ngayon. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Alright, so thank you po sa mga naka-tune in ngayong umaga. So nais ko munang batiin ang aking family, ang aking misis, ang aking anak. At salamat sa lakas na binibigay sa amin, sa aming family. Ang Panginoon ay matapat. At salamat din sa mga brethren dito po sa Taal Dispensational Baptist Church na patuloy na sumusuporta sa gawain ng Diyos. Amen. Patuloy na nag-a-abound sa gawain ng Diyos.
At sapagkat alam namin na tama ang gospel na aming tinatayuan, tama yung doktrina na amin pong pinanghawakan. Kaya ito po mga kapatid ay dapat naming pagtulong-tulungan, magkaroon kami ng unity sa pananampalataya at ma-spread namin ito, no, sa paligid namin. Saan man kami nandoon. So kaya yung iba po na mga members ngayon ay nasa trabaho, nasa business. And then panalangin ko din kay Brother Bong Galban na nasa Mindanao siya ngayon. At biglaan at pag-pray namin ang kanya pong protection, ang kalakasan din, at ganun din po sa kanyang nanay na nasa banig ng karamdaman. So si Brother Bong, kung nakakapanood kayo, ay kayo po ay nasa panalangin po namin. At ganun din po sa iba pang mga may struggle sa buhay, may mga physical yung bang infirmities, may mga sakit sa katawan. So ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng kalakasan. At sa mga nagtatrabaho na, kayo po ipagpalain ng Diyos ngayong araw na ito. Okay, so kasama din natin dito po sa comment section ngayon pong umaga si Pastor Randy Villarde. Good morning po sa lahat. Kape po tayo habang nakikinig. Amen, amen. Sige, magkape tayo. Sa akin po ay black coffee. Ayan. Then kasama din natin si ayan, nasa comment section, bigla lang nawawala po ito si Missionary Jess Litargo. Gracious morning to our fellow students of the Word of Truth. Amen. Si Brother Jun Ribunya Jr. Good morning to all. God bless. Preach on, Pastor. Amen. Then si Brother Federico Baraza Larido Jr. Blessed morning, Pastor, at sa mga kapatid. Amen, amen. Okay, so ang atin pong subject ngayon pong umaga is the righteousness of God. The righteousness of God. Sabi po dito sa Romans 1:17, for therein is the righteousness of God, revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. So, napag-usapan natin nung nakaraan, nung Sabado ng gabi, ito pong faith of Jesus Christ. Dahil mga kapatid, ang isang matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya, sa pamagitan ng pananampalataya. So, ang faith na ito mga kapatid ay faith ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Sa Galatians chapter 2. Book of Galatians chapter 2 verse 21. Dito muna sa verse 20 po pala. I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So tayo na mga ginawang matuwid ng Diyos sa pamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo, sa pamagitan ng dugo ni Kristo, nung tayo nagtiwala sa kasapatang ginawa ni Jesus sa cross, mga kapatid, tayo ay nabubuhay na hindi sa sarili natin, kundi sa pananampalataya, sa pamagitan ng pananampalataya ng anak ng Diyos. Amen? The faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, hindi lang kay Apostle Paul, sa atin po na mga nakaranas ng kaligtasan kay Kristo. Amen? So, tayo ay naging member ng body of Christ. So, kaya mga kapatid, tayo ay nabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Okay, so dito po tayo magdidwell ngayon pong umaga
sa righteousness of God. Okay, sa gospel of Christ, nandoon yung righteousness of God. So yun po yung context, mga kapatid. At mga kapatid, ito po'y mahabang pag-aaral. Kapag diniscuss po natin ito, mga kapatid, dahan-dahan, ako'y naniniwala na magiging pakinabang po ito sa atin. Malaking pakinabang po ang katuruan po ng righteousness of God. Okay? So, ito po ay dadahan-dahanin lamang po natin, mga kapatid. At ma-enjoy po natin itong righteousness of God. Oho. So, I hope na tayo ay merong mga personal study about sa righteousness of God. No? At kung wala pa, okay, pag-aralan nyo din sa personal po ninyo. At ako naman po ay nag-aaral din sa personal. At dahil lahat naman tayo individual, haharap sa Panginoon, sa judgment seat of Christ. Sabi ng Bible, study to show thyself approved unto God. So ngayon, ay sana maging helper po ako ng inyong joy. Meron pong tayong maging fruit, no? maging bunga sa inyo pong sa aking pagminister po sa inyo, ano, magkaroon ako ng bunga sa Panginoon. Amen? Spiritual fruit. So ngayon, mga kapatid, ay sana, no, kayo po ay nagsi-search habang ako po ay nagdi-discuss ngayon pong umaga. Amen? So, kayo ay nagsi-search sa sarili ninyo at hindi basta-basta kayo naniniwala. Okay po? So, yan po ang ating buhay, estudyante. No? Estudyante tayo ng salita ng Diyos. Araw-araw, dapat magampanan natin yung command to study the Word of God, okay, rightly dividing the Word of truth. Amen? So, yan po ay buhay natin. Dapat yan po ay maging natin po, habit sa araw-araw nating buhay. No? So, kung walang Bible study, ay mga kapatid, tayo ay kulang. No? Hindi kompleto sa isang araw kapag walang pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Okay, so ngayon, umpisa po tayo. Ito po yung ating title. Okay? 4 kinds of righteousness. Pero, mga kapatid, mahaba-haba yung ating mga introduction. Okay? Hindi ko muna ilalatag yung 4 kinds of righteousness. Okay po? So, pero madadaanan ko na po sa introduction pa lamang. Okay? Kaya meron na tayong idea sa pag-aaral natin sa introduction. Okay? So, blessed morning, Pastor Ramil, at sa mga totoong kapatiran, pagpalain tayo ng Diyos lahat. Amen, amen. Okay, so habang nagkakape po tayo, maulan po dito, ano? Malamig ang panahon. Okay. So dito po, mga kapatid, no? Sa ating outline, so yan po yung ating timeline. Okay, yung in time past, but now, ages to come. Okay? So alam natin, sa cross, nag-start na po ang church. Amen? Ang body of Christ. Ayan. At matatapos sa rapture. Amen? And then babalik ang Diyos sa bansang Israel. Okay, sa tribulation period, national ang salvation na po dyan. At hindi na po individual. So, ngayon mga kapatid, nandito tayo sa body of Christ. Bumubuo ang Panginoon ng isang katawan. Okay, ayan po yung composition ng saved Jew at saved Gentile. Okay? So, inilagay ng Holy Spirit sa isang katawan.
Okay, kaya kailangan ng tao marinig ang gospel ni Kristo. At pag sinampalatayanan yon ng isang taong makasalanan, ang Holy Spirit papasok sa kanya at automatic na yan, papasok na siya sa body of Christ. Amen? So 1 Corinthians 12:13, for by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles. So si Apostle Paul, ang atin pong apostle, spokesperson, God-ordained messenger para sa panahon natin ngayon. Okay? Siya po yung binigyan ng Panginoon ng revelation of the mystery. Yun po yung sulat sa Book of Romans to Philemon. Okay? So yan po yung mga doktrina, okay, mga duty sa atin po as member ng body of Christ. Amen? So kasama din natin si Ma'am Mary Chris from Saudi na po ako pastor. Amen, amen. Glory to God po at ingatan po kayo ng Panginoon dyan sa Saudi. Okay, meron po tayong i-discuss kasi po nung sinisearch ko po yung righteousness of God, i-search nyo po kung ilang beses na banggit yung salitang righteousness. So yung word na righteousness, napakarami po, So isang verse na atin pong bubuksan dito sa Matthew chapter 5 verse 6. Ito po ay sulat sa Kingdom Promise. Okay? Tinawag itong the Beatitude. Sabi dito sa Matthew chapter 5 verse 6, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Okay? So titingnan natin ito kasi righteousness yung ating yung ating topic righteousness of God. Okay? So dito mga kapatid, binanggit yung mapalad sila na nagugutom at nauuhaw para sa katwiran, sapagkat sila ay mabubusog. Ayan, mapupuno, mapipild sila ng righteousness. Okay? So, di ba hunger? Ibig sabihin yan ay sign yan ng meron siyang buhay. Tama? Okay? Di ba yung hindi na nagugutom, delikado yan, Hindi na siya nagugutom, May sakit na yan. Yung bang wala na siyang appetite, di ba? Wala na siyang ganang kumain. So ang tao na walang appetite ay may sakit yan, di ba? So normal na sa isang tao ay magutom, di ba? Ganon din sa spiritual. Amen? Sa buhay spiritual natin, mga kapatid. So, kapag nagugutom ka at nauuhaw para sa katwiran, yan po ay magandang sign yan, palatandaan na ikaw ay talagang gusto mong mabuhay. Amen? Gusto mong mag-yield, amen, sa Panginoon, anuman ang nais ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? Okay? So, titingnan natin ito pong hunger for righteousness. Okay? Law versus grace. Okay? So, magkaroon tayo ng understanding dito sa Matthew chapter 5 verse 6. Okay? In the light of the dispensation of grace. Okay, so pag nag-aaral tayo, mga kapatid, ay hindi lang tayo dampot lang ng verse at hindi natin tinitingnan yung context. Tama? So, tinitingnan natin kung sino ang nagsulat, sino ang nagsalita, para kanino, o kailan nakapanahon. Amen. Sapagkat ang salita ng Diyos
ano, pag ito po ay na-twist natin, okay, ay delikado mga kapatid. Kapag nagkaroon tayo ng private interpretation, hindi natin binase sa tamang interpretation ng Holy Spirit, nagsarili tayo ng interpretation, ay yan po'y napaka-dangerous mga kapatid. Para tayong nilulunod natin ang ating sarili. Di ba? So, wag tayong magdepende sa sarili nating interpretation. Dahil ang salita ng Diyos ay may sarili siyang interpretation. Kaya niyang i-interpret ang kanya pong sarili. Let the Scripture interpret itself, mga kapatid. Amen? Okay? So, ito po yung ating yung ating introduction muna. Okay, yung 4 kinds of righteousness ay yan po yung mga pag-aaralan natin sa mga susunod. Okay? Sabi ni Brother Ranilo Famat, iyan ang tama na turo na ang lahat ay naligtas ay nagiging member ng body of Christ. Hindi tulad ng sabi ng mga kapastoran na ang body of Christ ay ang baptist lang daw. Okay. So wala ang walang sense yung nagsasabi na ang body of Christ ay ang baptist. Okay? So wala pong walang basihan. Okay, so dito po tayo. Okay, at first glance, okay, this verse speaks to a beautiful desire, the longing for righteousness. 'Di ba? Ang ganda po, no? Yung nais niya, yung desire niya, yung longing niya ay para sa katwiran. 'Di ba? But what kind of righteousness is Jesus referring to in this kingdom promise? Okay, so mga kapatid, pag may nakita kang salitang righteousness, huwag ka kaagad magkukonclude na yun po ay para sa panahon natin or applicable para sa iyo. Okay, kung ikaw ba talaga ang kinakausap, di ba? So, tingnan natin by context, rightly dividing the word of truth. Mga kapatid. Okay, and how does that compare to the righteousness enjoyed by the body of Christ today? Amen. So, mga kapatid, dito na tayo sa totoong mga kapatid, totoong pag-aaral. Huwag na tayong magpunta sa mga fables, sa mga sari-sariling interpretation. Okay? So, tingnan natin ang Bible rightly divided, mga kapatid. Kasi ito lang ang tamang method sa pag-aaral. Di ba? Kasi mas maraming tao ngayon, ayaw nila yung ganitong pag-aaral. Mas gusto nila yung mga motivation na lang. Walang masama sa motivation. Na binabalance din natin, mga kapatid. Hindi lang din tayo puro doctrine, di ba? Pero yung puro motivation na lang, walang doctrine, di ba po? Maano yan, mga kapatid? Mahina ang pundasyon or baka magkamali pa siya ng doktrina, walang silbi o yung pamumuhay niya. Kaya yung aking subject kahapon sa aming church, yung wood, hay, and stubble. Wood, hay, stubble. So, masusunog yon. Kaya, mga kapatid, dapat tama ang pundasyon. Dapat tama ang doktrina. Hold fast the form of sound word, sabi ni Apostle Paul. Dahil doon tayo magbe-base ng ating pamumuhay. Amen. So, wag lang tayong lahat ng verses dadamputin natin, pipiliin natin, tapos hindi natin titingnan yung doctrine. Ang unang pakinabang ng Scripture is doctrine. Tama?
So, kunin mo muna ang doktrina. Oho. Sabi ng 2 Timothy 3:16. Di ba po? Profitable for doctrine. So, ang unang application ng Word of God is doctrine, mga kapatid. Oho, tingnan mo muna yung doctrine, kung ano yung tinuturo ng salita ng Diyos. Hindi yung mag-i-spiritualize ka na, i-devotionalize mo na kaagad, hindi mo pa nga nakuha yung context, yung doctrine na application. Amen. Yung dispensational application, mga kapatid. Okay. So, doon sa Matthew chapter 5 verse 6, no, na pagiging hunger, okay, and thirst sa righteousness. Maganda po. Magandang principle. May makikita tayong principle doon. Pero tingnan natin kung anong righteousness ang tinutukoy po doon ni Jesus Christ. Amen. So, iyan po ay about sa kingdom. Di ba? About the kingdom. Brother Ryle Lauron, grace and peace morning, pastor, at sa mga kapatid. Okay, gising na. Amen. Si Brother Cesar Asar Alcantara, blessed afternoon po, Pastor Ramil, in your family. Amen. Okay. Parang hindi ka gutom sa righteousness, bro. Hindi mo ako ginigising, ha. Okay. So, let's dig deeper, mga kapatid. Okay? So, tayo? Dito po sa Matthew chapter 5 verse 6. So, ang context, mga kapatid, is kingdom. Kingdom context. At ang righteousness po doon, mga kapatid, ay nakabasis sa batas. Law-based righteousness. Nakuha natin? Kaya napakaganda po nito pag nalaman natin yung mga iba't ibang righteousness sa Bible. Law-based righteousness. Jesus was speaking to Israel under the law program, not to the body of Christ. Okay? So, hindi pa namamatay si Kristo nung sinabi niya yung Matthew chapter 5 verse 6. Tama? Hindi pa under ng grace. Hindi pa under ng mystery program. Wala pang body of Christ na nag-i-exist. Amen. So, ang Matthew chapter 5 verse 6, si Jesus Christ ay nagsalita sa bansang Israel. Under the law program. Ayan, mga kapatid, dapat makita natin ang doktrina. Okay? Hindi lang puro devotional application ang tingnan natin, kundi yung unahin natin yung doctrinal application. Okay? So, this is further clarified later in the Sermon on the Mount. So, di ba, Matthew chapter 5 verse 6 ang binasa natin. So, sa Matthew chapter 5 verse 19, binanggit po dito, whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Nakita natin, mga kapatid. So, na-clarify. Mas naging clear ang Matthew chapter 5 verse 6 na ito po, mga kapatid, ay kingdom. It's about the kingdom of heaven. Amen. It's about the kingdom of heaven. At yan po yung ibababa na kingdom ng Panginoon dito sa earth. Okay, yan yung pangako ng Diyos for the nation Israel, na maghahari si Kristo sa kanila. Bababa yung kingdom dito, mga kapatid. I-establish ni Kristo yung kingdom
ang nature ng kingdom na yan is heaven. Parang langit na. Parang bababa yung langit dito sa lupa. Tama, mga kapatid? Yan yung prayer nila. Thy kingdom come. Dumating na ang kaharian. Matagal na silang walang hari, mga kapatid. Pero nung dumating na ang hari, pinatay nila, nireject nila ang kanilang hari. Di ba, mga kapatid? So dito, the Sermon on the Mount is found in the Gospel of Matthew, di ba? At yan po ay makikita sa Matthew chapter 5, Matthew chapter 6, at sa Matthew chapter 7. Yun po yung Sermon on the Mount na tinatawag. Noong nagturo si Jesus Christ, okay, sa bansang Israel. So, ano po yung tinuro niya? Okay, about the kingdom. No, yung future na kingdom na itatayo niya. Okay? So, ito po yon. So, kingdom constitution. Okay, unawain natin. Ano po? The sermon as the legal rules. Ito yung mga rules sa kingdom na itatayo ni Jesus Christ sa Israel. Or divine constitution. Okay, divine constitution. Okay po? So, meron pong mga batas, policies, constitution for the future earthly millennial kingdom. Kape ka, Brad? Okay, baka wala ka pang kape. Okay? So, sa millennial kingdom, when Christ literally reigns on earth. Okay po? Jesus was offering the promise, the Davidic kingdom to the Jewish people. So, nag-o-offer na siya ng kingdom at ito po ang hinahantay na nga nila. Dahil ito po yung covenant ng Diyos kay David. Na magmumula kay David yung hari. Yung lineage ng king. Okay? Ito na. Dumating na yung king na hanahantay nila. So, ino-offer na ni Jesus Christ. Kailangan lang maniwala sila. And the sermon laid out the ethical requirements for citizens of that kingdom. Okay? So, yan na po, yung sermon ni Kristo ng kanilang hari. So, nire-ready niya na. Ito yung yung mga rules. Pag naitayo na ang kingdom dito, ito yon. Susundin ninyo yan. Si Pastor Randy Villardi sabi niya, amen. Amen po. Okay? Yan po yung kingdom sa earth na itatayo ni Kristo. Okay, so dito, ano ang nangyari? Dahil pinatay nila ang kanilang hari, ito yon. Ang application nun, postpone. Okay, postpone yung kingdom na dapat itatayo sa time nila kasi kingdom at hand na ba't na postpone? Since Israel rejected its Messiah and the kingdom was postponed. Amen? Na-postpone, na-delay. Okay? So, leading to the current church age which is a different dispensation. So, dahil na-postpone yung kingdom, pero hindi po dininay, matutuloy pa rin siya. Okay? Na-delay lang dahil sa pag-reject ng bansang Israel. Siyempre, pinatay ninyo, hindi nyo pinaniwalaan, nireject ninyo ang inyong Messiah, so walang kaharian. Wala muna. Okay? So, ito yung nag-lead sa panahon natin ngayon na tinatawag na church age. Naunawa natin, mga kapatid? Ibang dispensation na. Kasi yung
yung Sermon on the Mount under the law. Okay? Israel under the law. Ngayon, sa panahon natin ngayon, tayo ay under grace. Okay? So the sermon's precepts are generally not considered directly binding for Christians today. So hindi siya direkta na para sa Kristiyano. Naunawa natin, doctrinally applied ito for the nation Israel. Okay? Yung Matthew chapter 5 verse 6 na binasa natin kanina. Sabi ni Sister Lori La Chica, good morning po Pastor Ramil at sa family mo at sa lahat ng body of Christ. Amen po. Okay. So mga kapatid, tingnan natin ang context nito pong binabasa natin na may kita po sa Matthew 5:6. Okay? So postpone yung kingdom. Na-postpone, sana establish na tayo dyan, kasi may mga nagbabash sa atin na yung word daw na postpone okay, ay wala sa Bible. Nag-invento lang daw ako ng salita na postpone. Okay? Pero very obvious na kahit wala yung salitang postpone, mga kapatid, pag nag-aaral ka, rightly divided, nasaan yung kingdom ngayon? Nasaan? Di ba hindi naman naitayo? Dapat itatayo na noon nung nabubuhay si Kristo? So, mga kapatid, kapag nag-aaral po tayo ng rightly dividing, mauunawaan po natin. At may Holy Spirit tayo, mauunawaan natin, mga kapatid. Amen? Na-postpone yung kingdom. At hindi na yon dapat ituloy sa panahon ng church age. Dahil hindi yon ang programa ng Diyos sa panahon ngayon. Ang programa ng Diyos ngayon, okay, ay nandoon sa sulat ni Apostle Paul. Mystery program. Okay po? So, hindi gospel of the kingdom ang pinipreach natin ngayon kasi yun ay sa kingdom nga para sa Israel. Okay, mga kapatid? So, hindi po mix ang ating doktrina. Hindi natin pinaghalo-halo. Dinidivide natin ayon sa pagka-divide ng Diyos. Amen. Okay, hindi po apply directly yung Matthew chapter 5 verse 6. Ngunit merong tinatawag na secondary application. Okay? So, meron ding moral application ito sa buhay natin bilang believers. Okay? Meron tayong tinatawag na spiritual application. So, hindi natin dinidisregard ang verse na ito. Okay? Hanggat, mga kapatid, meron pong meron pong sabi ng Bible, for our learning. Meron tayong matututunan sa bawat salita ng Diyos. Amen. Pero yung doktrina na mga kapatid, pag nakita mo ang doktrina na dapat susundin mo para sa body of Christ, yun ang standard mo. Okay? Pag kumontra sa standard, okay, halimbawa, yung doctrine sa Old Testament, kumukontra na po sa doktrina sa New Testament, huwag mong kukunin yon, mga kapatid. Okay? Dahil ang doctrine na standard natin ay yun po yung para sa body of Christ na nandoon sa mga sulat ni Apostle Paul. Amen? So, while not a direct rule for the church, hindi naman ito rule para sa atin. We still acknowledge that the sermon had a beautiful moral application. Diba? Marami kang makukuhang
moral application sa mga sinabi ni Jesus Christ. Okay? For believers, as all Scripture is written for us, even if not all of it is written to us in a prescriptive sense. Amen? So, ganyan po tayo mag-aral, mga kapatid. Ano ho? Kukunin mo muna yung primary application. Yung unang application nun, doctrinal application. Dapat fix ka muna doon. Huwag ka muna dito sa secondary application. Doon ka muna. Kung ano yung tinuturo na doktrina, yun muna ang isettled mo. Okay? Para hindi maghalo-halo. So ngayon mga kapatid, I hope na unawaan natin, at kung may tanong kayo at nais ninyong i-clarify, ay i-comment nyo na lang po. Ano? So, yung Matthew chapter 5 verse 6, no, yung hunger for righteousness, okay? Mapalad yung nagugutom sa righteousness at sila'y mabubusog. Ano? So, ang righteousness is spoken here is one that must be earned by what? By doing and teaching the law. Nakita natin kanina sa Matthew chapter 5 verse 19, di ba? Oh. Ma-earn mo siya. Yung righteousness doon, mga kapatid, kailangan may gagawin ka. Oho, gawin mo at ituro yung batas. Okay? It is conditional. May kondisyon. So the hunger is toward obedience under the covenant. So ibig sabihin, mga kapatid, ang bansang Israel, susunod sila po doon sa covenant na yon, mga kapatid. Amen? Na pag ginawa nila yon, magkakaroon sila ng righteousness. Okay? So, hindi po ito katulad sa panahon natin ngayon na ang ginawa mo lang, nagtiwala ka sa finished work ni Jesus Christ at na-impute sa iyo ang righteousness of God. Okay? So, naunawa natin, mga kapatid. So, may kaibahan. Yung righteousness sa batas, law-based righteousness, at yung righteousness sa panahon natin ngayon under grace, ay may pagkakaiba. Amen. Okay, so grace truth. Sa panahon natin ng grasya, mga kapatid, biyaya, righteousness already given. Amen. Ibinigay na ho ang righteousness. Ibinibigay na. Available na. Gift po ang righteousness sa panahon natin ngayon. Hindi mo pagtatrabahuan, hindi mo pagsisikapan. Hindi mo ito kailangang i-earn. Dahil ito po'y binigay na. Nung namatay na si Kristo sa cross, inilibing at nabuhay namang muli. Okay, so ito po yung message sa body of Christ. Diba sa 2 Corinthians 5:21? For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Diba? So yung righteousness sa panahon ng law, okay, kailangan mo itong i-earn. Okay po? Kailangan gawin mo at ituro yung batas para makuha mo yung righteousness. Okay? Hindi ka magiging righteous kung hindi mo gagawin at hindi ituturo yung batas. Okay? Sa panahon natin ngayon, sa grace dispensation, dahil si Kristo na ang namatay, siya na yung naging end of the law for righteousness. Amen.
So siya na yung naging katapusan ng batas nung siya po'y namatay, inilibing at muling nabuhay. So righteousness ngayon, mga kapatid, ibinigay ng libre sa mga mananampalataya sa ginawa ni Kristo sa cross. Gagawin siyang righteousness of God. Sabi dito, si Kristo ginawang kasalanan para sa atin. Sa mga believers, sa atin, mga kapatid. So, si Kristo na ang ginawang kasalanan. Na wala namang alam na kasalanan o walang ginawang kasalanan. Upang tayo gawing righteousness of God sa pamamagitan ni Kristo. Di ba? So, natanggap natin ang righteousness of God. Hindi natin ito trinabaho. May nagtrabaho para sa atin. Amen. So before the cross, bago namatay si Kristo, ang righteousness tinatrabaho. Di ba po? Kailangan sundin nila yung batas, sumunod sila, gawin nila yung batas, at ituro yung batas para makapasok sila sa kingdom. Okay? Earthly kingdom. So, dito, under grace, sa ilalim ng biyaya sa panahon natin ngayon, righteousness is not something we earn. It is something we have already been made in Christ. Amen. O, kaya nga, yung topic natin sa Romans 1:17, for therein is the righteousness of God. Nasaan yung righteousness of God? Doon sa gospel of Christ. Sa Romans 1:16. Sa finished work of Christ. Amen? So pinag-aralan natin yan, mga kapatid. Last Saturday. So, ang faith ni Jesus Christ, yun yung faithfulness ni Kristo, yung pagsunod ni Kristo sa kalooban ng Ama, at nagresulta ito ng kamatayan niya, pagkalibing at pagkabuhay muli, which is yun yung gospel of Christ. Nakapangyarihan ng Diyos patungo sa kaligtasan. At doon sa gospel of Christ, nandoon ngayon yung righteousness of God. Amen. Hindi ka maliligtas sa pamagitan ng sarili mo na pagsisikap kahit sumunod ka pa sa batas. Kasi nasa panahon na tayo ng grace. Amen. Wala na tayo sa panahon ng law. Okay, mga kapatid? At kung hindi ka Israel, hindi rin para sa iyo yon ang law. Tama? Hindi ka naman Hudyo eh. Sinabi yon ng Panginoon sa bansang Israel. Yung Matthew chapter 5 verse 6. Yun yung gagawin nila. Dapat magutom sila sa righteousness. Okay? Gagawin nila, susundin nila yung batas. Ituturo nila yung batas. Yung batas ni Moises. Kasi under the law ngayon eh. Okay. So, ngayon mga kapatid, we don't hunger for a righteousness we lack. Nakuha natin. So, kumbaga, ang Israel, nag-hunger sila for righteousness kasi wala pa sila. Kailangan makuha nila yon pag sumusunod sila. Amen? Kulang. Kaya gutom pa sila, gusto pa nila, nagdi-desire pa sila. Amen? Okay? So, hindi po tayo ganon, mga kapatid. Kompleto na tayo. Ang righteousness of God, mga kapatid, na meron tayo, hindi kulang. Amen. We are complete in Christ. Amen.
Okay, we walk in the righteousness already given, mga kapatid. Kaya tayo, okay, namumuhay sa kalooban ng Diyos kasi nga, yun na po yung natanggap natin. Magre-reflect na lang yon, mga kapatid, sa buhay natin. Yung meron na tayo. Natanggap mo na yung righteousness of God nung nag-believe ka sa gospel of Christ. Na yun ang magliligtas sa'yo. The death, burial, resurrection ni Kristo. Amen? So, our position is complete. Kompleto. Hindi kulang. Mga kapatid. Not conditional on commandment keeping. Okay? So, walang kondisyon na kailangan sumunod ka sa batas para makumpleto yung righteousness mo. Hindi ganon. Kinumpleto na ito ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. At ito'y binibigay sa lahat ng tao na makasalanan. At kapag naniwala sila, totally, complete, magiging righteous sila. Yung kasalanan nila ay mapupunta kay Kristo. Mai-impute. Maibibilang kay Kristo. Amen. At yung righteousness of God, mai-impute sa iyo na nag-believe sa gospel of Christ. Okay, mga kapatid? Okay, so dito. So, summary natin, mga kapatid. Law versus grace. So, yung kulay yellow, yun yung law. Yung red ay grace. So, ito yung feature. Israel, yung Matthew 5 verse 6. Matthew chapter 5 verse 6. So, Israel ang tinutukoy doon. Under the law. 2 Corinthians 5:21. Okay, body of Christ. Under grace. Amen? So, titingnan natin. Ang basis, okay, ng Matthew chapter 5 verse 6 sa Israel is law-based. Law-based ang righteousness doon. Law-based. Nakabase sa batas. So, they must obey the commandments. Okay? They must obey the commandments para makumpleto yung kanilang righteousness. Amen? Kasi kulang, kaya nagugutom pa sila. Kailangan mag-obey sila sa commandments. Sa body of Christ, sa panahon natin ngayon, is grace-based. Grace-based. Amen? Received by faith. Oh, yung righteousness of God, natanggap mo ito, na-impute sa'yo, naibilang sa'yo, by faith. O, di ba magkaiba? O, marami pa yan, mga kapatid. Ang law versus grace, maraming pagkakaiba yan. O, at dito tayo nakapokus muna sa righteousness. Kasi, importante po ito, mga kapatid, na makita natin ang righteousness of God sa panahon natin. Hindi mo talaga ini-earn. Ito ay gift lamang. Dahil grace-based ito. Dahil sa ginawa ni Kristo sa cross. Amen. Kaya dapat ma-treasure natin itong righteousness of God sa buhay natin, mga kapatid. Amen. So, ito ang tanong, hunger for righteousness. Ayan. Sa Israel, kaya sila nagugutom for righteousness to obtain righteousness. Para magkaroon sila ng righteousness. Sa body of Christ, okay, walang masama na magutom ka sa righteousness. Pero ang application po noon is to walk in already given righteousness. Lalakaran mo na lang yung ibinigay ng righteousness sa'yo. Hindi para mag-obtain ka ng righteousness. Meron ka ng righteousness. Ibig sabihin nun, kapag hunger ka for righteousness, ibig sabihin nun, gusto mong mag-reflect ito sa pamumuhay mo. Itong ibinigay na righteousness of God sa'yo ng ating Panginoon. Amen? So yun po, maganda po na makita natin
ang pagkakaiba, no, ng Israel at ng body of Christ, ng law at ng grace. Okay? So yan po yung rightly dividing. Kapag pinaghalo-halo mo yan, confusion ang bagsak. Oo. Maling doktrina ang kakabagsakan. Okay, next. Ano yung result? Okay? So, ang result nito, so yung righteousness na ma-obtain nila sa future fulfillment in kingdom. Okay? Sa future yun, ano? Kasi nga, na-delay na-postpone. So, future pa. Okay? Yung Matthew chapter 5, verse 6. Okay? Sa future pa yun mapupulfill. Na ma-obtain nila yung righteousness, papasok sila doon sa kingdom. Okay po? So, sa body of Christ, ang righteousness of God, present possession in Christ. Dahil na kay Kristo ka, hindi yan ibinigay ng Diyos sa future, kundi ora mismo. Nung nagtiwala ka sa death, burial, resurrection ni Kristo, na-impute ito sa iyo. Amen. Ibinigay sa iyo the moment nung nag-believe ka sa gospel ni Kristo. You already possess the righteousness of God. Meron ka ng righteousness of God. Ginawa ka ng righteousness of God. Sabi ng Bible sa Romans 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. We have it already. We possess it, mga kapatid. By faith. Okay? So kaya nakita natin, mga kapatid, no, ang doctrinal application ng Matthew chapter 5 verse 6. So doctrinal para sa Israel yon, kingdom ang fulfillment po nun, mga kapatid, sa future. Okay? So, ang secondary application, mga kapatid, kung practical application, kukuha tayo doon, maganda po, ano, na maging gutom tayo sa righteousness. Ibig sabihin, gusto nating ipamuhay, amen, yung righteousness of God na meron na tayo, mag-reflect sa buhay natin, sa araw-araw natin sa mundong ito. Kasi ho, mga kapatid, no, mayroon pa tayong laman. Di ba? So dapat magutom tayo doon sa paglakad sa Holy Spirit. Amen. Oho. Kasi naglalaban po ang dalawa. Yung lust of the flesh at yung banal na espiritu. Amen? So kaya, pag lumakad tayo sa espiritu, hindi natin mapupulfill yung lust of the flesh. Kaya dapat nandun yung hungry natin, yung pagkagutom natin, yung appetite natin, mga kapatid. Yung pagkauhaw natin na lumakad tayo sa banal na espiritu. Dahil yun po ay may magandang bunga din sa atin. May reward tayo sa langit, dito sa lupa, merong magandang result. Amen? Merong bunga ng espiritu. Okay, mga kapatid? Sister Mardy Palomilio Gotong, Grace Morning po, Pastor. Salamat po sa imputed righteousness na meron po tayo ngayon. Amen? To God be the glory, preach the word, preach on. Okay, si Brother Mark Kison, amen. Si Brother Buhay, video vlogger, praise the Lord. Okay, to God be the glory. Okay? So dito, mga kapatid, so ano yung sistema sa Israel under the law? Covenant law keeping. Okay, di ba marami silang covenant sa Israel? Merong Davidic covenant, merong Mosaic covenant, merong Abrahamic covenant. Sa kanila ibinigay yung covenant sa bansang Israel.
Kaya nga, ang Gentiles, they are strangers, okay, or alien from the covenants. Okay? Kasi sa Israel talaga yan eh. So, yung law, ikikip nila yon mga kapatid. Okay? So, yun yung pagkagutom nila sa righteousness. Dapat ikip nila yung batas. Gawin nila yung batas para ma-obtain nila yung righteousness. Okay? So, hindi pa namamatay si Kristo nung time na yon. Kaya wala pang imputed righteousness. Okay? Dapat naintindihan natin. Ano po? Okay? So, yung context ng pag-aaral natin. So, ngayon, sa body of Christ, dahil namatay na si Kristo, inilibing at nabuhay muli, nasa dispensation of grace na tayo. So, ang righteousness, ang sistema niyan, mga kapatid, is free gift through faith in Christ. Libre na. Hindi mo na pagsikapan. Libre nang ibinigay, mga kapatid. Through faith in Christ. Matatanggap mo pag sumampalataya ka. Amen? Sa gospel of Christ. Kaya wag nating ikakahiya yung gospel of Christ kasi nandoon yung righteousness of God. For therein is the righteousness of God. Amen? Revealed. Inireveal yun kay Apostle Paul. Diba? Doon natin yun mababasa. Yung righteousness of God na imputed. Diba po mga kapatid? Okay. So think about it mga kapatid. Isipin natin. Are you trying to earn something God has already given you? Binigay na nga ng Panginoon, tapos sinusubukan mo pang pagsikapan pa? Ang righteousness of God, pagsisikapan mo pa ba, ibinibigay na nga? 2,000 years ago, namatay na si Kristo. Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Amen. Si Kristo na nga ang nag-sacrifice para maibigay na ng libre ang righteousness of God. And you always trying. Okay, so ito po ang sabi ng Ephesians 1:3. Ephesians chapter 1 verse 3, dito sa panahon natin ngayon, ang sabi dito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us. Hindi ka pagpapalain. Nung nag-believe ka sa gospel of Christ, pinagpala ka na. Hindi future na ibibigay pa lang sa'yo. Naibigay na sa'yo. Ibinigay na nung nagsampalataya ka, di ba? Ang context din nito, yung Ephesians 1:5, accepted in the beloved ka na. Tinanggap ka na ng Diyos sa kanyang pinakamamahal. And then yung Ephesians 1:13, ang context nito, mga kapatid, nung nag-believe ka sa gospel of your salvation, after you believe, sinilyuhan ka na ng banal na espiritu ng pangako. Kaya pinagpala ka na, mga kapatid, ng lahat ng pagpapala spiritual. Saan, mga kapatid? In heavenly places in Christ. Kaya nga, ang paglilingkod natin ngayon, yan po yung refleksyon ng ating posisyon ngayon na pinagpala na tayo. Amen. Pinagpala na tayo. Kaya ka maglilingkod kasi pinagpala ka na, hindi para pagpalain. Kaya ka magbibigay kasi pinagpala ka na, hindi para pagpalain. You already blessed, mga kapatid, ng lahat ng spiritual na blessings. Kasi nga ang mindset kasi ng mga ibang Kristiyano na hindi nagra-rightly divide, material na pagpapala. Material, physical blessings, which is, mga kapatid,
ang focus ngayon ng Panginoon sa dispensation of grace is spiritual blessings in heavenly places. Kaya nga si Apostle Paul, mga kapatid, hindi man mayaman, material. Diba? Siya yung naglingkod sa Panginoon ng todo-todo. So dapat, kung tama ang tinuturo ng ibang pastor, pag nag-tithes kayo, the more kayong pagpapalain ng Panginoon. Naglingkod kayo, hindi kayo nag-backslide, ibibless ng Panginoon ang inyong mga business. Prosperity, gospel preachers, nakapokus sa earthly minded. Ang physical blessings, mga kapatid, more on yan sa bansang Israel. Sa kanila yon ibinigay. Earth ang pangako sa kanila. Sa atin, heavenly. Amen. Ang body of Christ, we are heavenly people of God. Ang Israel, they are earthly people of God. Sa kanila yun ibinigay yung land, yung lupa, yung earth, earthly blessings, kingdom sa earth. Pero tayo, may kingdom din tayo, pero doon sa heaven. Hindi dito sa earth. Kaya hindi para sa atin ang earth na ito, mga kapatid. Ang magmamana ng earth ay ang bansang Israel. Tayo'y tinawag na ambassador for Christ. Ibig sabihin, nagre-represent tayo ng ating lugar doon sa langit. Kaya nandito pa tayo sa lupa, ipapakilala natin ang lugar natin, taga doon tayo sa langit. Meron tayong spiritual blessings. Amen? Natanggap natin yon, automatic, nung nag-believe tayo, instantaneous, nung nag-believe tayo sa kasapatang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya hindi tayo magsasaw-saw-saw-saw sa mga politiko. Ang political, yan po ay earthly. Wala talagang pag-asa ang mundong ito hanggat hindi si Kristo ang nagahari. Kaya ang pag-asa ng mundong ito, mga kapatid, si Kristo. Hindi yung mga bagong presidente, mga kapatid. Kahit sinong magpresidente, tao pa rin siya. At kinokontrol ni Satanas ang mundong ito. Because he is the God of this world. Ngayon, sa panahong ito. Okay? So, blessed na tayo, mga kapatid, ng lahat ng spiritual blessings. So ito po yun, mga kapatid, ang picture, yung illustration ng Matthew chapter 5 verse 6. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness. Under the law, ayan, Matthew chapter 5, under grace, 2 Corinthians 5:21. So ayan po yung diniscuss natin. Okay, don't confuse kingdom law promises with grace truth. We don't hunger for righteousness to gain it. We hunger to walk in what we've already been given. Amen, mga kapatid? Hindi tayo nagugutom for righteousness para makamtan natin ang righteousness. Kasi meron na nga tayo. Ang nagugutom na lang tayo to walk, ipamuhay yung meron na tayo. Kumbaga, mga kapatid, kung ano yung posisyon natin, dapat yun yung practice natin. Diba? So kung ikaw ay tagalangit, magsalita ka na talagang tagalangit ka. Kumilos ka na talagang tagalangit ka nga. Amen. Yung attitude mo tagalangit, hindi sabi mo
pupunta ka sa langit pero ang ugali mo hindi naman taga-langit, di ba? So, ganun po. Ipapractice natin kung ano yung meron na tayo. Okay? So, God's imputed righteousness. So, ito po yung 2 Corinthians 5:21 na para po sa body of Christ, mga kapatid. God's imputed righteousness. Okay? Missionary Jess Letargo, sabi niya, amen, preach on. Sabi ni Brother Buhay, video vlogger, ganun po ba, Pastor, walang taga-Israel na maka-inherit sa heaven or makapasok sa heaven? Sa panahon po natin ngayon na dispensation of grace, pag may Hudyo, individual ha, hindi national. Pag may Jew na nanampalataya sa gospel of Christ, pasok siya sa body of Christ. Oho. At tagalangit din siya. Ang tinutukoy po nating Israel, ito po yung national, na isang bansa sila, no, kabuuan sila ng isang bansa na ang pangako ng Diyos sa kanila sa prophetic programa, hindi sa panahon natin ngayon, okay, sa prophetic program before the cross at after ng rapture, okay, kasi nga nasa mystery program tayo, okay. So, hindi po nag-ooperate ang Diyos sa kingdom program ngayon. Okay? Hindi national ang dealing na yun ng Diyos, kundi individual. Okay? So, ang Jew at Gentile, parehas na lang sila makasalanan. Equal. Oho, walang pagkakaiba ang Jew at Gentile ngayon. Walang advantage ngayon ang bansang Israel. Okay? So, parehas makasalanan ang Jew at Gentile. Nakuha natin? Kaya kailangan nila ng grace ng Panginoon. Yan yung context ng Book of Romans. Ang Romans chapter 1, ang chapter 1 ng Book of Romans, pinapakita doon ni Apostle Paul na ang Gentile nations walang pag-asa. God gave them up, sabi ng Bible. Oh, malayo sila sa Diyos talaga. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Oh, ang Gentile. And then, yung Romans chapter 2, tumutukoy naman sa bansang Israel, ang Hudyo, na kumbaga sila yung may advantage, kaya lang parehas lang sila sa Gentile. Kaya pagdating sa Romans chapter 3, sabi doon, for all have sinned. Lahat na, diniklara na, Jew at Gentile, makasalanan sa harapan ng Diyos. There is none righteous, no, not one. Kaya pagdating sa Romans chapter 4, Romans chapter 5, mga kapatid, doon na po, itinuro ni Apostle Paul ang justification, yung righteousness of God, mga kapatid. Paano matatanggap yon? By faith. Amen? Romans chapter 4 verse 5, but to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Ako natin, mga kapatid. Okay, salamat sa tanong na yan para maging clear po sa atin. No, sabi ni Brother Buhay video vlogger, no, I see, salamat po, Pastor. Amen po. Si Sister Emmanuel Gabay, amen po. So dito po tayo, no? Ang righteousness is God's imputed o ito'y ibinilang sa atin, kinount, counted for righteousness. Okay? Yun yung imputed. God's righteousness is a free gift from God to those who have placed their faith in the accomplished atoning work of Jesus Christ. Amen. So yan po yung illustration. Yung taong makasalanan, nung nag-believe siya, yung kasalanan niya napunta kay Kristo. Ibinilang kay Kristo. Imputed. Double imputation yan, no? Okay, yung
Nung nag-believe ka, yan po yung nag-operate, yan po yung nangyari. Kaya after mong mag-believe, yung mga kasalanan mo, kapatid, napunta na doon kay Kristo. Yung righteousness ng Diyos na kay Kristo, napunta sa iyo. Oh. Nag-substitute kayo, nag-substitution. Okay? So once you place your faith in the accomplished atoning work of Jesus Christ, na-receive mo ang God's righteousness. Amen. Sister Mel Ganaban, Grace Morning Pastor, and to all. Amen. Bagong pasok lang yata si Sister Mel. Si Brother Norman Tulabing. Amen. Okay, so furthermore, mga kapatid, rather than imputing their previous offenses, God now imputes to believers the righteousness of Christ, which is based on faith. Di ba? Faith lang. Oh. This is not something that can be obtained through self-righteousness or any other good deed. Hindi mo ito ma-obtain sa pamagitan ng iyong sariling katwiran o sa pamagitan ng mabuti mong gawa. It is a gift that can be received only through faith in Christ, and that only God can provide. Ang righteousness of God, mga kapatid, ang Diyos lang sa pamagitan ng ginawa ni Kristo. Kaya huwag kang umasa sa sarili mo. Okay? Asa ka pa. Di ba? Kung aasahan mo ang sarili mo, wala kang aasahan. Wala tayong aasahan sa sarili natin. Hindi tayo righteous. Di ba? Kahit magpaka-self-righteous ka, basahan lang yan sa harapan ng Diyos. Maruming basahan. Kaya nga, namatay si Kristo, di ba? Oh. For if our righteousness come by the law, then Christ dead is in vain. Di ba sabi ng Bible? Kung ang katwiran sa pamagitan ng ating mabuting gawa, di ba? Sa pagsunod sa batas, then yung kamatayan ni Kristo walang kabuluhan. O, di ba? Kaya nga, mga kapatid, ang Panginoon pumunta dito, namatay, inilibing at muling nabuhay. Kasi nga, wala tayong pag-asa. Wala tayong makukuha sa sarili nating righteousness. Amen. Kaya naawa na ang Diyos sa atin. Di ba? We are all sold under sin. We are all guilty. Kahit nga yung mga Hudyo, mga kapatid, hindi na sila exempted. Diniklara na, for all have sinned. At lahat ng tao mamamatay. Okay, mga kapatid? So, ngayon, mga kapatid, sabi ng Romans chapter 4 verse 5, Romans chapter 4 verse 5, but to him that worketh not. Huwag ka nang magtrabaho. Huwag ka nang mag-effort. But believeth on him. Mag-believe ka na lang sa kanya. That justifieth the ungodly. His faith is counted for righteousness. So kung nag-believe ka, yung faith mo na yon, mga kapatid, ibinilang para sa katwiran. Matuwid ka na dahil sa pananampalataya mo sa tapos sa kasapatang ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Amen? Oh. Next, Titus chapter 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Naawa ang Diyos sa atin. Kasi nga, wala tayo eh. Wala tayo. Zero tayo, mga kapatid. Wala tayong pwedeng ipagmamalaki. Hindi sa mga works of righteousness which we have done, but according to His mercy,
He saved us. Amen. So, dapat naunawaan natin ang kaligtasan, naligtas tayo because of His grace according to His mercy. By the washing of regeneration and the renewing of the Holy Ghost. Diba? Okay, we never hear about imputed righteousness in most modern churches that use modern Bible versions. Diba po mga kapatid? Bihira mo itong marinig or hindi mo na marinig. Because they would rather preach Jesus Christ in the flesh, in Matthew, in Mark, in Luke, and in John. Yun po yung mga earthly ministry ni Kristo na para sa Israel. So, hindi nila tinuturo yung talagang doktrina na para sa panahon natin ngayon, sa body of Christ. God has dispensed further revelation to the Apostle Paul from risen Jesus Christ. Alam niyo po, ang pinipreach natin na Jesus Christ is the risen, glorified Jesus Christ. Hindi yung kanyang earthly ministry. Kasi yung kanyang earthly ministry, nakapokus yun sa Israel. Amen? At ang doktrina niya na tinuturo about the kingdom para sa bansang Israel. Pero nung nabuhay na muli si Kristo, may pagbabago. Merong ministry, merong message na nireveal si Jesus Christ habang nasa langit siya, inireveal niya ito kay Apostle Paul. At yun po yung mga doktrina sa panahon natin ngayon, dispensation of grace. At kasama dyan yung imputed righteousness na hindi po yan naituro before the cross. Amen? Ito yung na-reveal kay Apostle Paul. Alright, so sama natin si Brother Robert Garcia. Amen, amen. Si Brother Norman Tulabing, that's right. Si Brother Ray Magtaas, amen indeed. Si Missionary Jess Letargo, merong dinagdag, The Believer's New Identity Today. Yan. So marami yan, So maganda po yan, basahin. Okay? So bihirang mga modern churches or wala na. Kasi nakapokus sila doon sa earthly ministry ni Kristo. Okay, dito, the mystery given only to Paul is also ignored in most churches in favor of the Great Commission. Ayan, ang paborito nila na Great Commission. Na Kingdom Commission naman yon, hindi naman para sa body of Christ. Okay, plus Peter's instructions in early Acts chapter 2 concerning Jewish Israel. Yan mga kapatid, ang maraming churches ngayon nakapokus sa kingdom. Repent and be baptized. Sa preaching ni Peter. Binabaliwala nila yung mystery na inireveal kay Apostle Paul. Kaya hindi maituro itong imputed righteousness. Hindi maituro ang tamang gospel, ang gospel of the grace of God. Bakit? Pupunta sila doon sa sa kingdom gospel na hindi naman yun para sa iyo kung hindi ka Hudyo. At hindi naman yun para sa panahon natin ngayon. Kasi nga mga kapatid, na-postpone nga yung kingdom dahil sa pag-reject ng bansang Israel. Tapos ikaw ang magtutuloy na ito nga ay itutuloy sa tribulation period. Hindi mo na itutuloy yan ngayon. Dahil iba ang programa ng Diyos sa panahon natin ngayon mga kapatid. Hindi kingdom program na earthly kingdom, kundi spiritual kingdom na. Nakuha natin mga kapatid? Spiritual na ang kingdom ngayon na ang focus ng Panginoon, body of Christ. Heavenly, hindi na physical.
ang focus ng Diyos, kundi spiritual, mga kapatid. Kaya sabi ng Bible, set your affection on the things above, not on the things on the earth. Kaya may mga nagra-rightly divide tapos nakikisaw-saw sa politiko. Hindi ka nakapokus sa makalangit. Ha? Okay? So, next, mga kapatid. So, wag natin kukunin yung mga doktrina na para sa bansang Israel. Okay. So, God's righteousness, ito po ay gift. Sabi ng Romans 5:17. So, the doctrine of imputed righteousness is vital to grasp. Mga kapatid, napaka-importante. Pag hindi mo ito pinag-aralan, mga kapatid, ay baka ma-confuse ka sa mga doktrina. It teaches that at the moment of faith in Jesus Christ, God credits His own righteousness to the believer. Ibinilang sa iyo. Okay? Chinarge sa iyo ang righteousness of God kung nag-believe ka sa finished work ni Kristo. This righteousness is a divine gift. Okay? Regalo ng Diyos yan. Received by grace and never earned by human effort. Okay, mga kapatid? Paul describes it as the gift of righteousness. Gift. Mga kapatid, regalo. Nakatanggap ka na ba ng regalo? Ang pinakamahagandang regalo sa panahon ngayon, gift of righteousness. Amen? Sabi ni Brother Berhel Tolomia, madami silang paliwanag, bulag sila sa katotohanan dahil walang right division. Naging leader nga sa Hull, Cebu, pero walang right division kasi nagmix sila ng gospel. Okay, dyan sa Cebu, meron tayong mga believers dyan. Sana ay magkaroon tayo ng church dyan. Okay. Ayan, si Missionary Jess, marami siyang mga points. Yan po yung mga identity natin sa panahon natin ngayon. Okay, ng dispensation of grace. Kung tayo ay believer ng gospel of Christ, doon nang tayo nagtiwala, ayan, yan yung mga basahin po natin. Makakatulong po yan sa atin, mga kapatid. Amen? Next. So, humanity being entirely unable to produce righteousness. Wala talaga. Wala tayong kakayanan na mag-produce ng righteousness that meets God's perfect standard. Ang standard ng Diyos perfecto. Walang perfecto, mga kapatid. May pangalan, ang pangalan niya perfecto. Meron din sa amin. Ha? Meron din sa amin. Meron din. Perfecto ang pangalan. Ang apelyido di makulangan. Sa amin tago. Perfecto di makulangan. Pero hindi pa rin siya perfecto. Pangalan niya lang 'yun, mga kapatid, di ba? Why? Tayo ang dineclare ng salita ng Diyos na makasalanan lahat. Come short. Amen. Hindi tayo umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa sarili natin, mga kapatid. Ganito ako, napakabuti kong tao Ang dami kong nagawang kabutihan. Pupunta ka pa rin sa impyerno sa dami mong ginawang kabutihan kung hindi ka sumampalataya sa tapos at sapat na ginawa ni Kristo sa cross. Amen? Ikaw na ang pinakamabait. Ikaw na. Ipagmalaki mo
Pero kung hindi ka sumampalataya sa tinapos ni Kristo sa cross, hindi yun ang tiwalaan mo na magbibigay sa iyo ng kaligtasan, kawawa ka. Ikaw yung pinakamabait na nandun sa impyerno. Di ba? Pero ikaw yung masama, nagnakaw ka, nakapatay ka, o nakulong ka dahil sa kasamaan, pero hindi ka umasa sa sarili mo. Amen? Talagang ang pananampalataya mo, nagtiwala ka lang doon sa tapos at sa sapat na ginawa ni Kristo sa cross, sa dugo ni Kristo na nagbayad sa kasalanan mo. Doon ka lamang nagtiwala. And then lahat ng kasalanan mo napatawad na. At yung katwiran ng Diyos natanggap mo. Amen. Regalo ang God's righteousness sa panahon natin ngayon. Hindi mo pagsisikapan. Hindi mo kailangang sundin ang batas, mga kapatid, dahil si Kristo na ang naghirap. Okay? So, no moral effort or religious observance can bridge the vast gap between sinful humanity and divine holiness. Tingnan niyo po, mga kapatid. Hindi pwedeng maghalo ang dalawa. Ang tao at ang Diyos hindi pwedeng magsama dahil may kasalanan. May kasalanan. Yun ang problema ng tao. Ang pinakamabigat na problema ng tao, yung kasalanan. Yung namanang kasalanan, no, kay Adan. So walang moral effort, walang religious observance, kahit araw-araw ka pang magsimba, araw-araw kang mag-donate sa simbahan, hindi yan ang paraan. Therefore, God provides His righteousness as a free gift through faith in His Son. Ang Diyos na nag-provide. Amen? Kasi siya lang ang may kakayanan eh. Wala tayong kakayanan. Kaya nga helpless tayo, hopeless tayo. Salamat ang Diyos. Napakabuti. Napaka biyaya sa buhay ng tao. 'Di ba si Lucifer nga nagkasala, 'di ba? Yung mga angels nagkasala. Pero wala silang wala silang pre-provide na righteousness para sa kanila. Diretso sila sa condemnation. 'Di ba? Diretso sila. 'Di ba creation din sila ng Diyos? Si Lucifer at yung mga angels na nagrebelde, creation din sila ng Diyos. Tayo, creation din ng Diyos. Tao. Pero ang tao, binigyan ng Panginoon ng provision na libreng righteousness. Amen? At siya pa ang nagbayad. Imagine mo yan. Di ba, si Kristo, siya yung judge. Di ba? Siya yung maghahatol. Di ba? Siya yung maghahatol sa kasalanan. Yung judge na maghahatol, siya yung umako. Siya yung pinarusahan. Sa kanya napunta yung puot ng Diyos. Diba nakakamangha ang biyaya ng Diyos. 'Di ba yung yung mga naglilitis, yan nandun yung judge sa taas, 'di ba? Siya yung maghahatol, guilty or not guilty. 'Di ba hinatulan ng judge, guilty ka. Pak. Makukulong ka. Tapos sabi ng judge, okay, ikaw para makalaya ka, ako na ang makukulong. Makalaya ka lang. Ako na judge, ako nang aako ng kasalanan mo. Imagine mo yun, mga kapatid. Grabing
Biyaya yon. O, kaya amazing grace yun, mga kapatid. Wonderful grace. Okay, so now apart from the law, the righteousness of God has manifested. So, hindi na sa batas ang righteousness of God sa panahon ngayon. Di ba kanina, pinag-aralan natin sa before the cross, ang righteousness, gagawin nila yung batas, ituturo nila yung batas para makapasok sila sa kingdom. Ma-obtain nila yung righteousness. Dito mga kapatid, apart from the law. Okay, the righteousness of God has been manifested. Being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all those who believe. Diba mga kapatid? Ang ganda po, no? Kaya napakatibay ng doktrina sa panahon natin ngayon. Sa Gospel of Christ, talagang solid, mga kapatid. Ma-establish ka sa tamang gospel, sa tamang doktrina. Apart from the law. Okay, this righteousness, okay, the righteousness which is of God by faith, Philippians 3:9. Di ba? Is credited to the believer's account at the moment of faith, granting a perfect standing before Him that rests wholly on divine grace, not human merit. Oh, di ba mga kapatid? By faith. Oh, nagkaroon tayo ng perfect standing, not guilty. Oh, justified. Pag sinabing justified, mga kapatid, declared not guilty, not condemned. Hindi ka na mapapahamak. Nasa iyo na ang righteousness of God. This imputed righteousness is not earned by good works but received through faith alone. Paul makes this clear when he writes, "Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law." Ayan na yung conclusion ni Pablo. Justification by faith na. Without the deeds of the law. Okay, the ground of imputed righteousness is the finished work of Christ on the cross. Yun po yung pinaka-ground. Kung hindi yun ang pinagtiwalaan mo na magbibigay sa iyo ng righteousness, yung finished work ni Kristo sa cross, then wala kang katwiran ng Diyos. Okay? Jesus bore the full penalty of human sin. So lahat ng kabayaran ng kasalanan ng tao, si Kristo na po ang umako po nun, di ba? Satisfying divine justice. Na-satisfy po ang hustisya ng Diyos. Natuwa na ang Diyos doon, Kontento na ang Diyos sa ginawa ni Kristo. And making it possible for God to remain both just and the justifier of the one who believes in Jesus. So ang Panginoon, mga kapatid, just, matuwid, at siya din ang nag-justified sa sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen? Okay, next, mga kapatid. So ito po, ang summary. Malapit na tayo matapos. Paul summarizes this great exchange in one profound statement. Exchange, mga kapatid, the great exchange. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Ayan. Yan yung nangyari, exchange po sila. No? Tayo na dapat black tayo, maitim dahil sa kasalanan, naging maputi. Si Kristo na maputi, nagre-represent ng kabanalan, naging black, napunta sa Kanya yung kasalanan. Nung tayo'y nanampalataya, what a great exchange, mga kapatid.
nagkaroon tayo ng righteousness of God. Christ took upon himself the believer's sin, and in return, the believer receives his perfect righteousness. This is not a process, but a once-for-all transaction that occurs the instant faith is placed in Christ. Isang beses lang ito. Hindi na magbabago. Once na na-impute na sa iyo ang righteousness of God, sa iyo na yan. Hindi na babawiin ng Diyos. Hindi ka na magiging unrighteous kailan pa man. Amen? Once you place your faith in the finished work of Christ, that righteousness is perfect. Once for all transaction, mga kapatid. Amen? Kaya ang kaligtasan natin hindi nawawala dahil ang righteousness of God perfect for all eternity yon. So in summary, imputed righteousness means that the believer is declared righteous. Imagine yung pinalaya ka na wala ka mang ginawa, naniwala ka lang. Okay? Believer is declared righteous before God solely on the basis of faith in Christ. This is the essence of justification by grace through faith. Christ took upon himself the believer's sin. Okay, na natin yan. Ito. So, sabi ni Paul, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Amen? Freely. God imputes his righteousness to the one who simply believes, declaring the ungodly just and granting eternal life. Matuwid na. Okay? This righteousness secures the believer's standing forever, ensuring peace with God. May kapayapaan ka na sa Diyos. Hindi ka nakaaway ng Diyos. And freedom from condemnation. Hindi ka na mahatulan. No condemnation na. Romans 8:1. Such is the wonder of God's grace. Yan ang nakakamangha sa biyaya ng Diyos. That He freely justifies the one who believes in His Son and clothes that believer in His own perfect righteousness. So, dito po nagtatapos, mga kapatid, ang atin pong pag-aaral. So, salamat sa salita po ng Diyos. Okay, so na-discuss natin ang dalawang righteousness yata ito, no? God's righteousness at yung righteousness na sa batas. Kaya nagbigay tayo ng example yung sa Matthew chapter 5 verse 6. Okay? So, mga kapatid, ang application nito, ang Matthew chapter 5 verse 6, of course, meron tayong spiritual application. Meron tayong makukuhang practical application. Pero ang doctrinal application nito, mga kapatid, hindi para sa atin. Amen? So, kung ikaw ay nag-hunger and thirst after righteousness, ibig sabihin lang yan, mga kapatid, gusto mong lumakad sa Holy Spirit. Amen? Na nagpuproduce ng kabanalan. Na mamumuhay ka ng may kabanalan. Kasi kung hindi lalakad tayo sa Holy Spirit, wala tayong desire, wala tayong hunger and thirst. Diba? So, hindi tayo makakapamuhay ng may kabanalan. Amen? Kaya, ito ay dapat araw-araw na magutom tayo. Amen? Sa paglakad sa Holy Spirit. Nakuha natin? So, yun yung spiritual application. Dapat tayo'y nagtutuloy-tuloy na nagpupursue ng mga spiritual na bagay. Amen. Kaya ang team po namin dito sa church is set your affection on the things above.
not on the things on the earth. So araw-araw ito mga kapatid, is a battle, daily battle. Kaya pag hindi ka gutom, wala kang appetite sa mga spiritual na bagay, paano mo malalabanan mga kapatid ang spiritual battle? Paano mo ma-overcome yung lust of the flesh? Mga kapatid. Diba? Kaya dapat lagi tayong gutom sa spiritual na bagay mga kapatid. Amen? At gutom tayong lakaran yung righteousness na meron na tayo. Hindi para ma-obtain ang righteousness, kundi nandun na sa atin. Oho. So yun po mga kapatid. Mag-reflect na lang sa buhay natin. At ang gagawin natin, anong magandang gawin? Yield. Mag-yield tayo sa Espiritu. Oho. Diba? Mag-yield tayo. Yan ang tinuturo sa Romans chapter 6. Kaya kompleto po ang book of Romans. Kaya nga, sinasabi ko pag-aralan natin ito, verse by verse. Kasi ito yung foundation ng buhay ng Kristiyano. Kompleto yan. Oho. Nandyan yung salvation, justification. Nandyan din yung sanctification. Kung paano tayo mamuhay na lumalakad sa Holy Spirit. Paano ma-overcome yung kasalanan na araw-araw nandyan. Oho. Nandyan palagi, tinutokso. No? Kaya mga kapatid, tayo ay maging gutom lang. Hunger sa mag-yield tayo sa Holy Spirit. Di ba mga kapatid? Okay, basahin natin yung Galatians chapter 5 verse 16. Galatians chapter 5 verse 16. Sabi dito, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Diba? Oh. Romans chapter 6. Romans chapter 6 verse 13. Alam niyo po ba na naging problem din ito ni Apostle Paul sa Romans chapter 7 na nag-struggle sa. Oho. Pero ang solution mga kapatid, ang Holy Spirit pala. Lumakad ka lang sa Holy Spirit. Okay, neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Di ba mga kapatid? So, basta mga kapatid, mag-yield lang tayo. Kumbaga, ano yung yield? Sumandal ka doon. Kung saan ka tinawag ng Panginoon ang kalooban ng Diyos. Maging members, at sabi dito, your members as instruments. Maging instrumento ang ating buhay. Okay? Sa katwiran na patungo sa Diyos. Okay po mga kapatid? Kaya, yun po mga kapatid, ang ating i-chase, yun yung ating i-desire, i-pursue mga kapatid. Maging hunger tayo, maging gutom palagi sa mga spiritual na bagay. Lagi nating i-priority yung mga spiritual na bagay. Amen? Kaysa sa mga makamundong bagay. Amen? So, continue lang po tayo mga kapatid. Sabi ng Bible, merong bunga yan. Okay? Sabi niya sa Galatians 6:9, di ba? Be not weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. So tayo po mga kapatid ay mag-pray. Lord, thank you po sa salita po ninyo. Thank you Lord sa mga katotohanan, Panginoon, na amin pong natutunan sa rightly dividing the word of truth. At alam namin ang righteousness of God sa panahon namin ngayon, ito'y imputed gift na na-receive namin nung kami sumampalataya sa tapos na ginawa ni Kristo sa cross. At tulungan niyo kami, Panginoon, na maipamuhay namin yung posisyon na ito, Panginoon, na kami po'y ginawa ninyong matuwid. Kaya tulungan niyo kami na ma-practice namin ito sa pamagitan ng aming
paglakad sa Espiritu. Bigyan nyo kami ng longing, deep longing, desire, hunger na mag-yield sa Holy Spirit at makita po namin ang bunga ng Espiritu sa buhay namin, Panginoon. Salamat po sa oras na ito. I-bless you po ang maghapon. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Okay, thank you po. At alas 8, okay, lagpas na. Shout out po kay Lori La Chica, Amen. Ma'am Emma Noel Gabay, nawa lahat ng nakikinig ng kanyang salita, pagpapalain ng ating mahal na Panginoong Jesus. Amen. Glory to God po. Sige po, God bless you all. Tugtog po tayo. The Last Blood. When men sinned in the garden, that sin Jehovah could not condone. The bloodshed of animals could not forever sin atone. But the Son had compassion. He said, Father,